Nasa Kamara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdinig ng House Quad Committee, kaugnay po yan sa extrajudicial killings. Matapos yan ang ilang beses niyang pagtanggi sa imbitasyon ng Kamara. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, nakasalang na ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa House Quad Committee hearing na tumatalakay sa administrasyon, sa war on drugs ng kanyang administrasyon at sa EJK o extrajudicial killings. Katabi po ngayon ng dating Pangulo ang kanyang kritiko na si dating Senadora Leila De Lima. Nakakaharap din ngayon ng dating Pangulo ang mga kaanak ng biktima ng war on drugs ng kanyang administrasyon at ang Mahabayan Bloc, pati ang iba pang mga kongresista. Hindi nagpaunlak ng panayam si Duterte nang dumating kanina, pero sabi ng kasama niyang si Attorney Salvador Panelo na tumatayo raw niyang abogado sa araw na ito, noong Lunes pa nandito sa Maynila si Duterte na may kasamang 15 tao. Tama lang daw na itinuloy na ngayon ang hearing para matigil na raw ang mga kantsawan. Katunayan, nung kinancel nga nila, tinawagan ako ni Presidente Duterte. Sabi niya, samahan mo ako sa House of Reps. Sabi ko, hindi na tuloy pupunta pa rin ako. Sabi ko, bakit? Para bigyan ko ng paggalang ang institusyon kung saan ako dating miyembro. Pangalawa, para ipakita sa kanila na may sarili akong salita. Inimbitahan nila ako, sinabi ko, darating ako. Pangatlo, sabi niya, ang mahirap niyan, kung i-reset na naman nila, tapos hindi ako ready. Sabi kahapon ng Quadcom, kanselado ang hearing ngayong araw pero kagabi, bigla raw silang nagdesisyon na ituloy na lang ang hearing lalo't sinasabi raw sa social media ng kampo ng dating Pangulo na pupunta pa rin ito ng batasan kahit kanselado ang pagdinig. Sabi ni Representative Ace Barbers, ang overall chairman ng Quad Committee, hanggang kanina wala silang natanggap na formal na komunikasyon mula sa kampo ni Duterte na dadalo ito. Sa social media lang daw nila nalaman ang lahat. Pumalag naman si Barbers sa mga nagsasabing duwag ang Quadcom. Yung sinasabing naduduwag, hindi ko alam kung kanino galing yun no? Pero ganun pa man, wala hong naduduwag dito. Kung siya nagsasabing naduduwag, palagay ko wala hong pinag-aralan. Samantala, bago ang Quadcom hearing, nagdaos ng misa dito lang din sa parehong building ang mga kaanak ng napaslang sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Connie, hindi pa nagsasalita sa ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nangyayari pa lang ngayon sa hearing ay nagbibigay ng opening remarks yung mga chairman ng House Quad Committee. Yung munang latest mula rito sa Kamara, balik sa iyo, Connie. Yes, Jonathan, may inaasahan bang ihaharap ang House Quad Committee na mga bagong resource persons? Wala namang inaasahang bagong resource person ngayon, sabi ni Barbers. Actually, yung iba nga lang daw nilang mga inibitahan na resource person hindi na nakahabol kasi galing pa sa ibang probinsya dahil nga una na nagsabi na kanselado. So, ang nandito lang ngayon na magsasalita yung mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ng Administrasyon Duterte, pati na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang mga inaasahang, yun ang laman ng agenda nila sa hearing ngayong araw na ito, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Sinabayan naman ang kilos protesta ng mga taga-suporta at mga bumabatikos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdalo niya sa Quadcom hearing. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, kaugnay nga ng inaasahang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee hearing ngayong araw, nagtipon-tipon sa may harap ng House of Representatives dito sa may IDP Road sa Quezon City ang mga biyembro ng bayan upang ipagsigawan ang kanilang panawagan ipakulong si dating Pangulong Duterte sa umano'y mga krimen nito bunsod ng isinagawang drug war. Kasabay ng pagsigaw, bitbit nila mga placards sa tarpaulin na naglalaman ng kanilang mga hinaing. Hinimok din nila ang Kongreso na huwag daw hayaan si Duterte na gawing katatawanan ang mga sinapit ng EJK victims. Sa halip ay dapat daw lumutang ang katotohanan. Bantay sarado naman ng mga pulis sa mga ralista upang di makasagabal sa mga pumapasok ng Kongreso maging sa daloy ng trapiko sa lugar. Pero pagsapit ng alas 10, nag-alisan din ang mga ito. Nagtipon din sa lugar ang mga taga-suporta ni Duterte sa may Corazon Aquino Elementary School. Pansamantalang tumigil ang convoy ng dating Pangulo sa lugar
at tila kumuway sa mga taga-suporta. Mag-aalas 10 ng umaga nang magsimula rin mag-disperse ang grupo. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Pinoproseso na ng Bureau of Immigration ang pagpapauwi kay retired Police Colonel Royina Garma matapos siyang harangin sa San Francisco Airport sa Amerika kasama ang kanyang anak. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakansela ang US visa ni Garma sa gitna ng mga pagdinig ng House Quad Committee ukol sa war on drugs. Nitong Sabado raw umalis ng Pilipinas si Garma at nakarating sa Amerika nitong Linggo. Walang hold departure order laban kay Garma kaya nakalabas siya ng bansa. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, balak nilang aluking maging state witness si Garma pagbalik niya sa bansa. Mahalaga raw kasi ang mga pahayag ni Garma sa mga Quadcom hearing tulad po ng umano'y reward system sa mga pulis na nakapatay noong war on drugs. She's considered a very important witness by the Quadcom. That's why we intend to offer her witness protection. Of course, there are other things that we are conducting. Ang purpose naman ng case build-up is to make sure that those cases to be filed are strong cases. She may be part of it, or she may be a suspect in one way or the other. Lumakas pa bilang typhoon ang bagyong Ophel habang lumalapit ito sa Luzon. Base sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa, namataan ito 595 km silangan ng Daet, Camarines Norte. Nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portions ng Isabela, buong Apayao, eastern portion ng Kalinga at sa easternmost portion ng Mountain Province at ng Ifugao. Asahan po ang moderate to heavy rains ng mga taga-Isabela at Cagayan sa mga susunod na oras na posibleng magdulot ng pagbaha o landslide. May babala muli ang Pag-asa sa posibleng daluyong o storm surge. Maaring umabot po sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas niyan sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. 1 hanggang 2 metro naman sa Aurora, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo muna sa mga beach. Sa nakalipas po na 24 oras, 3 gates ng Binga Reservoir sa Benguet ang nagpapakawala ng tubig. Tig-2 gates naman sa Magat at Ambuklao Reservoirs. Preemptive release naman sa mga nasabing dam para umano maiwasan ang pag-apaw habang inaasahan ang dami ng ulang bubuhos sa mga watershed. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na nga po para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama pa rin natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. 5 boga na pinaglalaroan ng mga bata ang nakumpiska ng pulisya sa Bintar, Ilocos Norte. Dito naman sa Dagupan, Pangasinan, inirereklamo ng ilan ang pananakit umano ng mga nanlilimos. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Kung minsan inihila nila, pirsa ng kinukuha nila yung mga kumakain dito ay kukunin yung mga pagkain nila. Kung minsan po kung hindi sila binibigyan, nang babato sila, nagmumura sila ganun. Ganyan ang reklamo ng ilang dumaraan sa downtown area ng Dagupan City. Nakakabahala raw na nananakit ang mga nanlilimos doon. Panawagan ng mga otoridad, isumbong sa kanilang tanggapan sakaling makaranas ng pananakit mula sa mga nanlilimos. Sa Palayan, Nueva Ecija, 1 ang patay matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo. 2 naman ang sugatan kabilang ang rider. Ayon sa investigasyon, papunta sana sa kabanatuan ng 3 sakay ng motorsiklo. Nawala ng kontrol ang rider dahil sa nadaan ng butas sa kalsada. Sumemplang sila at siyempong nahagip ng kasabay na dump truck ang isa na binawian ng buhay. Tumangging magbigay ng pahayag ang sumukong driver ng truck. Nagkaareglo na ang magkabilang panig. 5 boga ang nakumpiska ng mga pulis sa Bintar, Ilocos Norte. Ayon sa mga otoridad, mga bata ang nakita nilang naglalaro nito. Nagtakbuhan ang mga bata ng masita, kabilang ang boga sa mga ipinagbabawal na paputok ng PNP. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Naperbisyo naman ng traffic at baha ang ilang taga-Lipa, Batangas dahil sa pag-ulan kahapon. Kabilang dyan ang mga motorista sa bandang Lipa, San Carlos Road. Nakaranas din ng poor visibility ang mga motorista sa JP Laurel Highway. Stranded din ang ilang commuter. Humupa ang baha matapos ang mahigit 1 oras kasunod ng pagtila ng ulan. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm yan at hindi direktang epekto ng anumang bagyo. Wednesday latest na mga mare at pare. Star-studded ang premiere night ng highly anticipated film this November, ang Hello, Love Again. Pinangunahan yan ng lead stars na sina Alden Richards at Catherine Bernardo in their matchy-matchy white outfits. Kasama rin nilang rumampa sa red carpet si Direk Cathy Garcia Sampana. Ang OG at new cast all smiles ding dumalo sa premiere. Present din kagabi ang Kapuso Executive sa pangunguna ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, kapamilya executives, ilang Kapuso at Sparkle artists at fans ni na Alden at Kath. Hindi naman napigilan ni na Alden at Kath na maging emosyonal at napayakap pa sa isa't isa pagkatapos panoorin ang kanilang pelikula. This is one of the best movies I've ever seen in my life. It was a roller coaster of emotions. Lahat mafe-feel dito. Tapos talagang lalabas kang may luha pero may ngiti. 2024. Mga mare at pare, mapapanood na simula ngayong araw sa mga sinihan ang Hello, Love Again.